Odette, tawagan natin si Attorney Salvador Panelo. Siya yung itatalagang, in-announce na, magiging press secretary sa Malacanang ng Duterte administration. Meaning siya rin ang presidential spokesperson, no? Presidential spokesperson. Press secretary? Press secretary, Press secretary and spokesperson. Siya yung tinututulan ng maraming grupo, kasama na dyan yung press. So, tanungin natin siya. Bakit nga ba, no? Yun din ang tanong ko, bakit hindi siya likable, hindi siya I think isa sa mga dahilan na sinasabi ng mga tumututo sa kanya sapagkat siya ay abogado ng mga ampatuan. Isa yon, that's one. Oo. Yes. Now, siyempre, bilang abogado ng mga ampatuan, so meron siyang connection sa mga ampatuan kahit na siya ay bumitaw na at hindi na siya lawyer ng mga ampatuan. So, anong guarantee na hindi niya magagamit yung kanyang pwesto kapag siya ay miyembro ng gabinete ng Duterte administration para ma-impluensyahan? Oo nga, kahit pa nga ba nag-withdraw na siya dun sa paghawak sa kaso. Yes. Oo. Yun. Yun yung isang tanong na dapat masagot niya. Yun yung gustong malaman ng mga taong tumututol sa pagkaka-appoint sa kanya. So he has to answer that. Otherwise, yun. Maraming nagsasabi, balik ulit sa dating kalakaran na yung presidente ang sumasangga sa problema ng kanyang mga tauhan. Kasi this is a problem. Kasi if you are a press secretary, or spokesperson, you're supposed to defend the president, your president, sa press. So, the way it's going, binabatikos yung kanyang pagkaka-appoint bilang spokesperson ng presidente. So baka si Digong, Mayor Digong, will end up sangga ng sangga sa kanya. Oo, sa halip na the other way around. Parang sinasabi mo, Idol, na siya mismo ang ayaw eh. Hindi mismo yung presidente, kundi siya as the presidential, or as the press secretary or ang mangyari, presidential dapat sinasangga niya si presidente kung ano mga problema dyan. Di ba? Na binabatikos yung presidente, taga-sangga siya. Taga-troubleshoot, taga-damage control. So he will not be effective dahil yung presidente will end up na didepensahan siya. Didepensahan yung pagkaka-appointment sa kanya. Tama. So those questions that he has to answer. Oo. At kailangan din ma-address na yun. Ma-address niya yun. Ngayon pa lamang. Kasi para walang magiging problema dahil 6 years yan. Yes. Nakausap natin kanina, pumayag naman siya, baka busy lang. Sige, keep trying, Odette. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, maibigay dapat din yung side niya. And this is the time na magsalita na siya dahil malapit na, ilang araw na lang. Oo, that's a good point. June 30. Magandang yan na ma-address pa ngayon pa lang. Kasi in the next 6 years, hindi biro ang, hindi naman yan 6 na buwan lang, Idol. 6 years. Isa pang tumututol ay yung National Press Club. Siyempre, kailangan din ng presidente ang press. Whether you like it or not, whether the president like it or not, kung sino man presidente, he needs the press. Para number one, ma-disseminate properly yung mga information na gusto niya na may parating sa publiko tulad ng mga programa niya, di ba? At kung ano-ano pa, para malaman ng madla. Correct. Diba? Kaya nga araw-araw yan may pa-press ko para... And then pag may mga questions, may mga problema, then nariyan yung spokesperson ng presidente talking in his behalf. Parang alter ego niya yan. Tama, oo. Diba? Aside from the executive secretary, yung press secretary. Kailangan kaibigan mo ang press. If you're the spokesperson, it's a must. M-U-S-T. Must. Kailangan friendship ka. You must connect with the press. Oo. Hindi yung talagang may personal na pagkakaibigan, kundi kailangan ano ka Connect. kasi. Ibig sabihin, accessible ka. Oo, accessible. Tapos, Yes. likable ka. Yes. In the sense na And then dapat magaling ka magsalita. Doon sa can deal with. magaling pagsasalita, in fairness, Attorney Panelo is a top caliber lawyer. Ay, wala namang question doon. Alam Di naman kampanilya natin ito. yan. Oo, alam At natin yun. magaling siya magsalita. Eloquent talaga siya. Eloquent yan. Pero, ang tanong, magagamit ba yung kanyang pagiging eloquent, yung kanyang pagiging magaling magsalita kapag yung nakalaban na niya yung press at hindi lang naman press, marami pa mga ibang tao dyan na ayaw sa kanya at walang gagawin kung hindi, babatikusin yung Malacanang, si President Digong, kung presidente na, dahil sa pagkaka-appoint sa kanya. So,
tulad ng sinabi kanina, President Digong might end up na, di ba? Hindi magiging healthy sa Defending administration him. niya. Oo, lawyering. As opposed to dapat correct. he will be defending the President. Correct, oo. Parang balik. Parang nangyari yan dito sa administrasyong Pinoy na si Pinoy palaging sangga ng sangga sa kanyang mga tauhan. Oo, baliktad nga siya ang nag-aabogado sa kanyang mga... Pero bigyan natin ng pagkakataon naman si Attorney Apanelo na masagot yan kasi it's not fair na lumalabas sa social media, lumalabas sa mga text messages, di ba? At kung ano pa. Pagsalitain naman natin yung tao para naman mabigay niya yung kanyang panig. Alamin natin, oo. Kailangan namang mapakinggan natin, Idol. Kasi 6 years siyang makikipag-deal nga naman sa media. Araw-araw yan. Yes. Araw-araw may press con kaya. So, kahit sa ayaw at sa gusto niya, makakasama at makakasama niya sa trabaho. At mga tatanungin din natin kasama, Pinoy, ni Mayor Digong na hindi gaganapin sa Luneta para hindi mag-cause ng traffic yung inauguration sa Malacanang. Paano magkakasya yan? Saan party doon? At yan ba invitation? Malacanang grounds. Di ba? Tingnan natin. At marami pa tayong mga tatanungin. At yung sabi ngang, di ba, Idol, magiging presidential car na kung talaga nga bang yung pick-up, papayag sila. Yung mga ganon, itatanong. At saka yung first 100 days. Kasi honeymoon stage pa ito Yes. Pagbigyan natin yung first 100 days, parang 3 months na Honeymoon nag-a-adjust pa sila, di ba? Mm-hmm. Those things na, syempre, hindi naman agad-agad yan na pag-upo, alam mo na kaagad yung gagawin. Kaya nga may transition May transition. May transition na tinatawag. So, let's see. Siyempre, kailangan malaman din natin kung sino ang dadalhin na First Lady ni Mayor Digong pag siya presidente na sa Malacanang. Kasi Sino meron nga siya ba? sinasabi Sabi niya si Inday. Si Inday. Sabi ni Inday, ayoko. Ayaw niya kasi mayor siya ng Davao ngayon. Siyempre, those things na gustong malaman ng mga bumoto sa kanya at ng lahat ng Pilipino. Sino ang dadalhin mong First Lady dyan? At yung kanyang iba pang mga balak na hindi pa natatanong, pwede natin tanong kay Attorney Panelo na for sure, more or marami less silang alam na niya. ginawang pag-uusap tungkol sa mga programang yan. Although sa ilang interview, Idol, sinasabi ni incoming President Duterte na sabi niya, kahit wala ng First Lady, okay lang yan. Yes. Kasi nga daw, para walang sakit sa ulo, okay Hindi, lang kasi yan. simple lang si ayaw Mayor Digong. niya, Ayaw niya ng mga garbo-garbo Pati yung pagbenta nga sa Baroto. Baroto yung presidential yacht. Presidential yacht. Sabi niya, Baroto ba ang tawag sa ganun? Hindi, sa Bisaya, yung parang bangka. Kasi, Sabi niya, marunong pa sila sa akin yung proseso. Kung gusto ko ibenta, ano magawa nila? Tama nga naman. Discretion ng presidente yan. Kung ayaw niya yung presidential yacht, di ba, para sa kanya naman talaga yan. Ibenta niya para mapakinabangan sa mas maganda pang pangangailangan. Di ba? Marami namang... Tsaka nakatenga lang dyan. Di naman pagagamitan yung pondo niyan. So, he's the president. He's the man. Kung ayaw niya yung presidential yacht at gusto niyang ibenta yan, pero maraming pumapabor maski na ako. Marami. In fact, maging AFP, lahat. Hindi, meron sa mga taga-AFP na pumapalag, spokesperson, pumapapel. Siguro gusto niya makilala para, hoy, andito ako, huwag mong kalimutan. Pala, akala ko wala. Sa pagsasalita niya gano'n, baka lalo pa siya malintikan. Baka sa kangkuhan siya damputin, salita siya ng salita. Sana tumahimik na lang siya. Sana ang sinabi na lang niya, kung yan ang gusto ng presidenteng papasok, then pagbigyan natin siya, dahil presidente siya, susuportahan ko. Yun dapat talaga ang sinasabi. Hindi yung kukontrahin niya agad si Mayor Digong. Diba? Parang nagpapakilala siya. Yun, nagalit tuloy si Mayor Digong. Marunong pa siya sa akin. Pag-ulan sabihin, hawa dia, laparuhong, maayo ka lang, laparo, mudmud ang imong naong sa Unidoro. Mahibalo ka pa sa ako. Anyway, sige, andito na. The man of the hour, Attorney Salvador Panelo. Magandang hapon po, Attorney Panelo, sir. Magandang hapon, Rafi. Okay. Sir, hard question. Unang-una? Marami hong tumututol, especially po yung mga taga National Press Club, sa inyong, sa pagtalaga sa inyo ni incoming President Rodrigo Duterte na magiging spokesperson o press secretary niya. Ano po ang inyong reaction? Dahil nga raw po doon, kayo po ay... Yun nga po. Bakit daw sila tumututol? Tama. Dahil daw po doon sa ampatuan, kayo po ay lawyer ng ampatuan. Dahil nag-abogado ako sa mga ampatuan? Yes, sir. Ano naman kaugnayan niyo sa posisyon ng presidential spokesman sa press secretary? Alam mo, nakikita ko tuloy, it's validating theory that a big segment of our media bias sa lahat ng mga dinidemanda sa ating lipunan.
Kasi under the Constitution, it's all accused, charged with a crime are presumed innocent before the law. So pag ang media, kasi parang ang dating sabi nila, bakit pag yan ang kukunin mong abogado? Nag-abogado yung kay Sanchez, murder daw. Wala nga daw eh. Ano yan eh, nag-abogado sa mga patuan, murder. Kumbaga, hinusgahan mo na lahat eh. Kami naman, abogado lang naman kami. Kaya kami tumatanggap ng mga kaso sapagkat under the ethics law, hindi kami pwedeng basta tatanggap. Regardless of our perception, kung guilty man siya o hindi, ang konstitusyon ay nagbibigay ng mga karapatan sa lahat ng mga akusado. Ang trabaho namin, pangalagaan namin ang karapatan ng lahat ng akusado at kami maging sigurado na hindi naman siya inaapi sa mata ng batas. Ang nangyayari, inaapi sa mata ng tao. Gaya ng mga periodista nagsasabi na hindi ka dapat maging spokesman dahil naging abogado ka ng mga murderers. Unang-una, hindi pa nga murderers yun eh. Bigyan natin ng presumption of innocence ang lahat ng mga akusado. Pangalawa, Rafi, hindi naman ang executive department ang magbibigay ng justice na tinatawag. Sinasabi nila, paano na ang justice na hinihingi namin? Ang magbibigay ng justice ay ang hukuman. Sapagkat sa hukuman ka dinimanda, ang trabaho ng executive department is to prosecute on the basis of evidence being presented to them na may kasalanan ng mga taong dinidemanda. Pag nag-fail ang gobyerno dahil na rin sa mga ebidensyang binigay ng mga nagrereklamo, hindi kasalanan ng gobyerno yon. Ang hukuman ang magre-render whether or not acquitted yan or convicted. So ang hukuman ultimately will be the dispenser of justice. So separate po yung executive sa judiciary. Yun ang sinasabi nyo. Magkahiwalay. Come again? Magkahiwalay po yung judiciary sa executive. Definitely. Iba ang nagbibigay ng desisyon eh. Hindi kami, hindi executive department. Pero sir, ang tanong naman, follow-up question, okay. So ano po yung guarantee na maibibigay mo doon sa mga tumututo po sa inyo na hindi niyo magagamit ang inyong pwesto kasi marami ho kayong mga hawak na mga high-profile cases na ma-influensyahan niyo po yung kaso dahil nga po sa inyong posisyon sa gobyerno kapag kayo po Unang-una nga, paano nga magagamit ang influensya? The first thing, anong influensya yung magagamit mo? Ang hukuman sa ating bansa ay hindi magpapa-influensya. Kailanman ay ayaw nila magpa-influensya. Ano nga yun napakasama yung nakikialam gaya ng ginagawa ng pangkasalukuyang administrasyon. If you remember, the impeachment of Corona has created fear in the minds and the hearts of all judges as well as the justices. Kaya nakabulilyaso ang administration of justice natin. Okay. To look, for instance, yung kaso ni Arroyo. Kaso ni Arroyo, plunder, charged with conspiracy of others. Pag sinabi mong conspiracy, nagsabuatan sila. Inabsuelto mo yung karamihan, hindi lang karamihan, lahat except yourself, except Arroyo. Nasaan yung justice doon? Binigyan mo ng bail dahil walang ebidensya. Bakit si Arroyo hindi mo binigyan? Sabi mo, nagsabwatan sila. Sinong kasabwat nito ni Arroyo? Wala naman palang kasabwatan. Okay. Doon lang, may problema na kagad tayo. Okay. Isang question na lang po, and then sininya may tatanungin. Isang question na. So, sir, bilang spokesperson, ang trabaho niyo po ay tagasangga sa mga batikos laban po sa presidente ninyo. Ano po? Kay Presidente Pinoy. Presidente Digong in this case. Now, paano daw kayo maging effective na pagsangga kay Mayor Digong pag siya presidente na? Samantalang kayo ho mismo ay tinututulan, so baka Mayor Digong will end up or President Digong will end up defending you as opposed to the other way around. Not necessarily. Unang-una, yung akusasyon nila walang basis. Sabi ko na nga, ang akusasyon is baka mawalan daw ng katarungan yung mga biktima ng Maguindanao Massacre. Before I forgot, I just read a news sa Rappler. Yes, sir. Na yung Mangundadato, yung isa sa mga Mangundadato, ay nagsabi, wala kaming problema pag si Panelo ang tagapagsalita. Yun na mismo, yun ang principal na supposed to be biktima. Sinasabing kami, wala kaming problema. Kasi nga, at least naman yung grupo ng Mangundadato nag-iisip na walang basis walang impluensya na maibibigay ako sa hukuman.
Dahil separate nga sila eh. Pangalawa, hindi rin totoo na ang trabaho ng spokesman ay tagangga ng mga banat sa presidente. The work of the spokesperson is to be the mouthpiece of the president. Meaning to say, kung ano ang kanyang mga pronouncement, yun ang isi-share ko sa publiko at ipaliliwanag ko kung ano talaga nasa kaisipan ng presidente. Okay. Okay, Attorney Panelo, magandang hapon po ninyo, Taduran. Attorney, on the lighter side po, yung pag-upo po ni incoming President Duterte, yung first 100 days po, dahil alam naman po natin, ano yun honeymoon stage pa. Honeymoon period. Kung tawagin, ano? So ano po yung unang gagawin po sa first 100 days ng Duterte? Marami siyang binabalak. Like for instance, isa sa mga binanggit niya sa kanyang interview is magkakaroon ng curfew ang mga minors. 10 p.m. Alam mo, napaka maganda yun sapagkat tayong mga magulang. Pag hindi umuwi ang mga anak natin ng lampas ng alas 9, worried na tayo. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Pangalawa, meron din siyang sinasabi na kinakailangan magkaroon ng batas kung saan yung mga magulang na pinapabayaan ng kanilang mga anak na lumabas sa kalye beyond the curfew time, ang dapat na arestuhin at ilagay ang mga minors under the custody of the government. Isa yun sa mga importanteng gagawin ni Mayor Duterte pag siya ay naging presidente na. Okay, marami. Dalawang question po naman. Tumanggi na ho si Inday Sara na maging First Lady sa Malacanang. So ang unang tanong, sinong maging First Lady na? At yung pangalawa ay sabi niya na itatablay na niya yung pagkakaroon ng inauguration sa Luneta. So saan po gaganapin yun? Kung sa Malacanang, maliit ho yan. Sa dinami-dami hong gustong umaten. At totoo ba na barangay chairman po ang maggagawa ng oath of office para sa kanya sa inauguration yan? With respect to the First Lady, kausap ko kanina si Mayor Duterte kasi madaling araw. Sabi niya, kasi tinanong ko siya, sabi ko, Mayor, sino ba ang magiging First Lady natin? Sabi niya, wala. Wala tayong First Lady. Wala. Hindi naman kailangan magkaroon ng First Lady. Which I agree. Talaga naman, ano namang kailangan mo maging First Lady? Sabi niya, wala naman talaga akong First Lady ngayon eh. So wala tayong First Lady. With respect to the inauguration, sabi niya, simple lang inauguration natin. Gawin lang natin sa isang function room sa Malacanang. Limitado lang yung mga bisita. Limitado din yung pagkain. Painumin ko sila ng soft drinks. Tapos meron siyang binabalak na isang malaking bagay na hindi ko pa ma-share sa publiko. Totoo ba barangay chairman po ang magsuswearing? Hindi ko alam yung sa parting yung barangay chairman na mag-o-taking siya. Wala siyang binanggit sa akin tungkol doon. Okay. I'll ask him mamaya. Okay. Dito naman ho doon sa, kasi nakausap ko siya, hindi niya masyado natalakay nung ma-interview ko sa Davao. Yung pong kanyang pronouncement na hindi niya gagamitin yung bulletproof limousine. Yung bulletproof limousine, hindi rin niya po gagamitin. Bagkus ang gagamitin niya ay yung pick-up truck na kinasanayan niyang paikot-ikot sa Davao na hindi naman ho babagay sa kanya yun dahil iba na ho yung estado niya ngayon. Kailangan po secured siya. Di ba? Kasi ang sinasabi niya, ang gagamitin pa rin daw niya, yung pick-up truck na nakasanayan niya sa Davao sa pag-iikot. Dapat ho yan, bagay lang na gamitin niya yung presidential limo na bulletproof ho for his own protection. Di ba? Hindi siguro kailangan na limo. Pwede naman na van na bulletproof. Pwede naman na pick-up na may bulletproof. Pwede rin. Pero definitely, pag sinabi ni Mayor Digong, mayroon ang gagawin niya, makakaasa kayo gagawin niya. Sinasabi niya, yung mga miyembro ng kabinete niya, ayaw niyang makikita na nakasakay sa mga luxurious cars. O di, malaking sakripisyo niyo sa mga sanay na sumakay sa mga mamahaling kotse. Kailangan daw, sabi niya, kailangan yung amount na mga 700,000 pababa ang presyo. So pati mga cabinet. Mag-jeep na lang kaya tayo. So wala na ho yung mga luxury vehicles na ginagamit ng mga government officials. So simpleng hindi ko mga sasakyan. Alam ko maraming luxury vehicles sa gobyerno. Most likely baka ibenta na lang yun para talagang wala na magamit. Ako I agree with that. It's about time na baguhin natin ang takbo ng pamamahala at pamamalakad sa gobyerno. Meron nga akong proposal sa Kongreso. Maging miyembro ng Kongreso, walang sweldo. Walang sweldo?
Di ba? paano Kasi nila kung talagang gusto mo magsilbi eh. masusustain? Kakain mo naman Paano nila magsilbi, masusustain po hindi yung, ka sweldohan. paano nila masusustain yung operational expenses sa Ay, hindi. Yung operation Inca. expenses na tinatawag sa gobyerno yan. Pero yung mga allowances na nire-react ng tao, dapat wala na talaga yan. Kasi ibig wala sabihin nang yung dapat, walang diba? sweldo. Walang sweldo. Yung mismo yung congressman. Ano yan? Sabi mo wala mismong sweldo yung lahat ng miyembro ng Kongreso, tama? Hello, sir. Hindi ko, nawawala ka. Okay. Signal. Nagpo-fluctuate. So wala nang ang DAP, pati sweldo, gano'n? Pati sweldo po Pati tatablahin. sweldo, gano'n ba yun? Ano ko lang attorney? yun. Yun ang bumahay ko. Hindi. Alam mo, bilang aktivista, nagre-react ako ng isang member ng Kongreso. Papasok sa Kongreso na wala namang kotse. Tapos suddenly, after 2-3 years, Nagkakaroon ng kotse. luxury car na, may mga Yes. condo na, may mga townhouse na. Saan nila pinagkukuha yun? Hindi, kasi pagdating niya sa mga sweldo, budget sa Congress, hindi na sa klaw ng executive yan. Di ba? But anyway, Attorney Panelo, kami po ay nagpapasalamat sa time na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. salamat, Rafi. Magandang hapon po, Attorney Panelo. Magandang hapon po. Thank you. Okay. Hindi na daw kasi tayo marinig kasi gusto kong klaruhin din yun eh. Sabi niya, tanggalin yung sweldo. Hindi pwedeng gawin Hindi yun. naman, Hindi oo. pwedeng gawin. Kasi ng wala na ang presidente. DAP eh. Hindi mo pwedeng pakikialaman yung sweldo. Yung Yung DAP, allowance siguro yung- pwede. yung, I don't know kung yung DAP paano pwede, nila. pero kung yung sweldo, kung magkano si sweldohin ng isang congressman, hindi yan. Hindi na sa cloud. Yung mga allowance siguro, Presidente mga yan. travel allowance, kung ano-anong allowance. Kasi di ba masyado silang Yes. maraming But perks. anyway, ayan po, nasagot na ni Attorney Panelo yung mga katanungan tungkol sa yung pagkakatalaga sa kanya. Actually, short of official announcement na yung sinabi ng kampo ni Mayor Digong na siya na ang susunod na spokesperson. So, sabi niya, ang spokesperson ay hindi taga-depensa sa Pangulo. Ito ay mouthpiece. Oh, yan ang sabi niya. Kumbaga kanina. parang echo ng presidente. Pero ganun pa man, the spokesperson, there are times na yung mga pronouncement ng presidente, pinagaganda niya. Na para pagka-disseminate niyan sa taong bayan, maganda pakinggan. Katanggap-tanggap, politically correct. Well, hopefully naman, sana magkaroon sila ng harmonious relationship with Ako, the press. bilang kasama sa diba? media, Sana magkaroon naman. The best way is for Attorney Panelo to reach out. Kausapin niya siguro yung mga tumututol sa press. And yung mga biktima ng Maguindanao Massacre, explain niya. Siguro i-assure niya, no? Assure niya. I-meet niya or Hindi, yung paliwanag niya sa something. atin, ako, satisfied ako doon sa paliwanag niya. Nuggets ko. So, maipaliwanag niya yan sa mga biktima at makausap niya yung mga taga-press at sabihin niya, ito yung sitwasyon. Tulad papaliwanag sa atin. May separation of executive and judicial. Na hindi mai-impluensyahan yung judiciary dito sa kasong ito. Kasi yun ang fear talaga, Idol, ng nakararami na kahit pa man din nag-withdraw siya, since he's the presidential spokesperson, press secretary, baka maka-impluensya nga. Baka. Kaya at least, ina-assure niyang Hindi, kasi hindi katulad niya, pag mangyayari. nasa korte na, labas na yung labas na yung executive. Hanggang DOJ lang naman ang executive eh. At karamihan naman sa kaso, lampas na sa DOJ. So, hindi na nga siya pwedeng makialam, hindi niya saklaw. So, those things, kailangan siguro niyang paliwanag. At tama ka, dapat mag-reach out talaga. Yun I think- Kasi total pagbabago, change talaga ang dapat. So, it's about time Yes. na maayos na. Maayos niya bago siya umupo. Okay. Alright. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.